Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Morning Devotion. Samahan niyo po ako sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan sa Genesis, Kabanatang 2, talatang 2 hanggang 3. Genesis, Kabanatang 2, mga talatang 2 hanggang 3. Tinapos niyang likain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likain ang lahat. Dito po sa mga talatang binasa po natin sa aklat ng Genesis o aklat ng pasimula, meaning ng Genesis, pasimula, na kung saan ay sa unang mga chapter ay nilikha po ng Diyos lahat ng mga bagay na nandito sa mundo. At sa ikapitong araw ay binanggit po nito sa Kabanatang 2 na kung saan ay tinapos ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. At yung pagpapahinga po na yon ay sabi ng talata, pinagpala niya sapagkat tinuring niya itong banal. Dahil sa araw na ito siya nagpahinga. Nagpahinga po ang Diyos hindi dahil napagod siya. Nagpahinga po ang Diyos dahil wala na siya gagawin pa. Nagpahinga po siya bilang pagpapakita din po ng halimbawa ng kahalagahan una ng paggawa na may ginampanan, ginagawa po rin ang mga tao katulad po ng Diyos na hindi po tumitigil sa kanyang paggawa. Although nandito po sa Genesis story, ang paggawa, gayon din po ang pagpapahinga. Nagpapakita ang Diyos sa atin ng halimbawa. Sino po ang dapat magpahinga pagkatapos ng mga gawain? Siyempre po yung napagod. Sa mga nagtatrabaho sa loob ng 6 na araw, dito po sa Pilipinas, na mayroong day off, at dito po may day off po, at may araw na mayroong pahinga o day off na ginagawa. Sa loob ng 6 na araw, papasok sa trabaho at mayroong day off. Iba-iba po yung day off na ginagawa po ng tao. At least mayroon pong isang araw na pahinga. At dito po sa talatang ito, sabi ko nga sa inyo, nagpapakita ang Diyos sa atin ng halimbawa ng kasipagan, ng may ginagawa at panahon din ng pagpapahinga. May panahon ng pagtatrabaho, may panahon din ng pagpapahinga. At panahon din po iyon na kung saan ay pinagpala ito ng Diyos. At para sa Diyos, ang pagpapahinga ay pagpapala. Paalala din po sa mga workaholic, baka kailangan nyo na rin magpahinga physically dahil tayo ay tao din. We are living in this physical at kailangan din po nating maglaan ng oras sa pagpapahinga. At ang Diyos ay nagpapakita nga po sa atin ng halimbawa ng paggawa at ng pagpapahinga. At ano pong ginawa niya doon sa ikapitong araw na yon? Ang sabi po ng talata, pinagpala niya sapagkat siya ay nagpahinga. Gayun din po sa atin na laging may mga kaabalahan, ginagawa po sa buhay, sa araw-araw. May laan din po tayo, maglaan din po tayo ng isang beses sa isang linggo na kung saan ay panahon naman ng pagpapahinga, physical rest, upang ma-recharge, upang mag-meditate, upang maggulay-gulayan din po yung mga pinagagagawa po sa loob ng mga nakaraang araw. Ang Diyos bilang Diyos ay nagpapakita po sa atin ng halimbawa ng pagpapala din ng kapahingahan doon sa ating mga kaabalahan na ginagawa. At tayo bilang ring tao, patuloy natin pinapanalangin sa Panginoon. Bigyan tayo ng kalakasan sa mga gampanin, gawain natin sa araw-araw. Gabayan, ingatan at pagpalain tayo. At sa mga talatang ito na ating pinagbulay-bulayan ay pinapakita pa rin ng Panginoon na siya ay Diyos ng kapahingahan at Diyos rin ng pagkilos at ng paggawa sa ating mga buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon sa mga gawain ninyo sa araw-araw. Sila na nagtatrabaho, patuloy nating dalangin, ingatan, gabayan sila ng Panginoon at pagpalain ang kanilang mga ginagawa. At sa panahon na kung saan ay nagpahinga ang Diyos, ito din yung panahon
doon sa lumang tipan, sa bagong tipan, hanggang ngayon po sa atin, ito yung panahon naman ng pagsamba, pagpapahinga sa presensya ng Panginoon. Patuloy nating maranasan yung kapahingahang ito sa araw-araw o sa panahon tayo ay nagpapahinga na ina-allowed naman sa atin na gampanan natin ito. Gawin po natin na magpahinga together with our God na pinapasalamatan po natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinagpapala ka namin, aming Ama at aming Diyos, sa umagang ito. Salamat sa magdamag na kapahingahan. Muli mo kaming ginising. At merong mga kaabalahan sa isipan, sa mga gagawin. Sila na nagtatrabaho, iniisip nila ang kanilang mga naiwan ng nakaraang araw, ipagpapatuloy na gawain ngayong araw na ito. At sila, Panginoon, na nasa kanilang mga tahanan, o Diyos, na hindi matapos-tapos yung mga ginagawa. Salamat sa lakas, sa buhay na minsan mo pang binibigay. Dalangin po namin na gamitin mo ang mga buhay at mga gawain ito na maging productive po kami. Sila, Panginoon, pagpalain mo sila ng mga magulang na ginagampanan ng tungkulin para sa kanilang pamilya na makapag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, salamat po sa kapahingahan na pinagkakaloob po ninyo sa amin sa gitna, sa kabila ng mga kaabalahan, mga nagpapatuloy na pangarap at gampanin sa buhay. Salamat sa kapahingahang pinagkakaloob mo sila na nangangailangan ng kagalingang pisikal, Panginoon, kapayapaan ng puso, ng isipan, o Diyos, ipuin niyo po, ipadama niyo po sa kanilang presensya. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin sila na naabot ng tinig ng mensahe na ito. Ang kapahingahang pisikal, spiritual nawa, ang tunay nilang maranasan. Kapahingahan na kasama ka, na nagbibigay ng kapayapaan, ng pag-asa, ng buhay, Panginoon, sa araw na ito at sa bawat araw na dumarating sa buhay namin. Pinagpapala ka namin sa umagang ito, dakilang Diyos. Dalangin po namin panibagong araw, mag-iisang hamon, pagpapala, isang bagong karanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Inoong Anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen.